Abala na ang North Korea para sa mga paghahanda sa paglulunsad ng kanilang rocket sa kalawakan ngayong linggong ito. Pero giit nila sa buong mundo, hindi missile ang kanilang ilo-launch. Dito naman sa Pilipinas, may mga paghahanda na rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinataya kasing may mga lugar sa bansa na posibleng pagbagsakan ng mga bahagi ng rocket. Wala raw dapat ipangamba ang publiko pero mainam pa rin daw ang mag-ingat. May report si Tina Panganiban Perez. Ito ang Unha-3, ang rocket na palilipa rin ng North Korea para magdala umano ng isang weather satellite sa kalawakan. Pinayagan ng gobyerno ng North Korea ang ilang foreign media na makuna ng mga paghahanda para sa launch. Nakatayo na sa launch pad ang rocket at abalang-abala ang mga trabahador para sa mga huling pagsusuri bago maganap ang rocket launch sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Nakahanda na rin ang control room para sa launch. Giit ng mga North Korean official, hindi isang missile ang palilipa rin ng kanilang bansa. Ngayong nalalapit na ang rocket launch, muling nagpaalala ang NDRRMC na maging alerto ang mga lugar na posibleng bagsakan ng mga debris ng rocket. Payo ng NDRRMC sa publiko, lalo na sa mga naninirahan sa Cagayan, Isabela, Quezon at Aurora na malapit sa inaasahang daraanan ng missile ng North Korea, maging mapagbatsyag. No need to panic about it. Pero magmatsyag lang. Ilo-launch ang rocket mula sa Chollson County sa North Pyongan Province sa North Korea. Pag-launch yan ngayon, after few seconds, matatanggal ito. Ano pong tawag? This is the first stage. After few seconds, yun naman second stage yan ngayon. Mag-disintegrate. Diretso ito. After few seconds, bubukas na ngayon yung third stage. Ganyan. Yung third stage niya, maliliit lang. Inside the third stage, andun ngayon yung satellite. Ang first stage is ang rocket booster na magbibigay sa missile ng bilis nito para makakawala sa gravity ng planeta ay kasinlaki raw ng isang F-76 na eroplano. Sa may Korea ito inaasahang babagsak. Ang second stage na isa ring rocket booster ay kalahati naman ang laki sa first stage. Sa Philippine Area of Responsibility ito inaasahang babagsak. Ang third stage naman kasinlaki daw ng isang kotse. Ang mga ito ay o-orbit muna sa daigdig bago babagsak. Every 90 minutes, umiikot yan sa daigdig natin. Until dahan-dahan yan bumababa. So habang pumapasok siya, sir, nasusunog? Nasusunog siya. But hindi siya kakuan, hindi siya durug-durug sa sabog. Yung second stage, pwedeng mag-disintegrate yan, pero hindi magbe-break up ng gano'n. Disintegrate talaga mauubos. Powder? Pulverize itong powder. Nagbigay ang North Korea ng 4 na coordinates sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pagbagsakan ng second stage ng kanilang missile. Markado yan dito, nitong dilaw na rectangle. Ang tawag dito ay ang exclusion zone. Pansamantalang ipinagbabawal ang mga eroplano at mga barko na pumasok sa exclusion zone. Pero para makasiguro ang payo ng NDRRMC sa publiko, iwasan na rin ang lugar na ito. Ang pinangangambahan ng NDRRMC ay ang posibleng pagbabago ng direksyon ng missile. Kung nag-undershoot at saka overshoot, we have problem. Kung it veers away to the right, may problema tayo dito sa kalupaan. Payo ng NDRRMC sa mga nakatira malapit sa exclusion zone na kung maaari, wag na lang lumabas ng bahay mula April 12 hanggang 16. Pero sakaling may mga bahagi ng missile na babagsak sa Luzon, maaaring bumutas daw ang mga ito ng mga bubong. Malakas na malakas yan, parang gano'n. At may hissing sound pa siya. Tsaka maliwanag na maliwanag yan. Parang yung kuitis na malaki. Sakaling may makitang parte ng missile, huwag daw itong hahawakan. Sa sobrang init daw nito, siguradong masusunog daw ang kamay. Mas maganda na yung nag-overacting ako kaysa yung walang action. Wala, pagkatapos may nangyari. Paghandaan lang, magmatsyag, be alert, at ready tayo. Samantala, pinaghahandaan na rin umano ng North Korea ang panibago nitong nuclear weapons test.
Mariing kinondena ng United Nations sa mga naunang nuclear test at pinatawan ng sanctions sa North Korea dahil dito, gaya ng pagbabawal sa anumang probisyon para sa large-scale arms at nuclear technology. Ang Department of Foreign Affairs hindi muna nagbigay ng komento sa ulat pero sa isang text message, sinabi ni DFA spokesperson Raul Hernandez na i-verify pa umano nila ang balitang ito. Ayon naman kay Foreign Relations Committee Chairman Congressman Al Francis Bichara, mariing tututulan ng Pilipinas ang anumang plano ng North Korea na maglunsad ng nuclear weapons test. They're actually a friendly country. So, sabay tayo dito magpuprotesta. Kapag ginamit sila yun, hindi lang yung neighborhood nila, pati tayo, pwedeng yung fallout, pwedeng madamay din tayo. Ayon sa political analyst na si Professor Roland Simbulan, malayong maging potential threat sa Pilipinas ang nuclear weapons ng NOCOR. Basta't hindi natin inaatake o hindi tayo nakikisawsaw sa pag-atake sa North Korea na halimbawa yung pagsawsaw dyan sa paglusob ng Amerika sa North Korea kung sakasakali, hindi wala tayong dapat pangamba. Dapat ang boses natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, no? At ang ibig sabihin nito, yung posisyon natin laban sa lahat ng sandatang nuklear, kasama diyan yung sandatang nuklear ng Amerika, ng Inglaterra, ng Pransya, ng Rusya, ng China. Tina Panganiban Perez, GMA News.